ako bibiling speaker ba. Matagal na po kasi ito, almost 10 years na. So, ako po ay naniniwala na through our church, through the body of Christ, He will provide at lahat po ng ating pangangailangan ay matutugunan sa pamamagitan din po ng ating masaya at masayang pagbibigay sa ating gawain. At aside from that, mag-tuition po ang ating pong Bible scholars bukas. Purihin po ang Panginoon dahil nag-iipon na po ako indefinitely bago alas 12 mamayang gabi. Makakabuo na po ako ng 10,000 para sa kanila. Or else, syempre, ang Panginoon lang naman ang magpo-provide. So this time, tayo pong lahat ay manatiling makinig ng salita ng Panginoon. Atin pong tandaan lahat ng pinag-aaralan natin dahil pinag-aaralan po natin ang buong Biblia from Genesis to Revelation. We pray na tayo po ay matuto at lumagok sa atin pong pananampalataya. Tinatawagan ko po si Pastor PM para sa Word of God. God bless everyone. Amen. Good morning po. So kung may Bible po tayo, makipagbukasan po tayo dun sa scripture reading natin sa Genesis chapter 12, verse 1 to 3. Tayo po lahat ay tumayo ang respect sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Genesis chapter 12, verse 1 to 3. Sinabi ni Yahweh kay Abraham, isanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang tuturo sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at ako at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagkakalain kita, gagawin ko ang dakila ang iyong pangalan, so ay marami ang pagpasala sa marami. Ang sa iyo'y magpapalain, at ang sa iyo'y susumpa, ay aking susumpa. Ang pamalitan mo, ang bansa sa dito. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. Tayo po isaglit na naman. Panginoon, kami po ay muling magpapasalamat sa kabutihan at katapangan mo sa buhay namin. Maraming salamat, Lord God, sa pagkakataon, Panginoon, na kami dinako mo sa lugar na to bilang isang pamilya, bilang isang simbahan. Natunay nga na sama-sama na nagpupuni at nagpapasalamat at sumasamba sa iyong dakilang pangalan. Tunay nga, Panginoon, na sa aming pagpapatuloy na pag-aaral ng iyong salita, ang dalangin po namin na ginawa ang iyong banal na Espiritu ang patuloy na mangusap sa puso at isipan ng bawat pinasabi namin. Buksan niyo po, Lord God, ang aming mga tenga, ang aming pandinig. Tunay nga, Lord God, na naman ang ituturo mo sa amin sa pamagitan ng iyong salita. Ay tunay nga na ito po, Panginoon, tuloy mo sa aming mga puso at tunay nga, Lord God, na magbago sa buhay ng bawat pinasabi. Help us, Lord God, dahil tunay nga, Panginoon, na kung walang iyong banal na Espiritu ay hindi kami matututo at hindi namin maunawaan ng iyong salita. Guide us, Lord, protect us, Lord, from any distraction, from any works of the enemy. At tuloy nga, Panginoon, na sa umagang ito, ikaw lamang ang aming marinig sa aming kadalingan. We bless you, Lord, we honor you, and we love you. This is our prayer. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Ako natin makaupo na. And tayo pa rin po ay nagpapatuloy sa ating series, sa ating Bible. And specifically, tayo na po ay nasa Genesis chapter 12. Okay, so naka-12 chapters na tayo. Natapos na natin yung first 11 chapters ng Genesis. At kung kayo po ay hanggang ngayon ay naniniwala na ang Genesis chapter 1 to 11 ay totoong pangyayari. Ibig sabihin, kung kayo po ay naniniwala na ito yung mga totoong kaganapan sa kasaysayan. Praise God. Okay, salamat sa Lord. Kasi sadly po, marami nagtiklaim na Christians daw sila, pero hindi sila naniniwala na totoong nangyari yung Genesis chapter 1 to 11. Okay, so may mga Christians na ganun. They claim that they are Christians, pero para sa kanila, itong mga chapter 1 to chapter 11, para sa kanila ito yung fiction. Alamat. Sa kanila, ito ay mga katang-isip lang. Yung iba, sabi nila, symbolic lang ito, hindi totoong nangyari, walang totoong Adam and Eve. Ano lang yan, mga Hebrew myth lang. So, in short, hindi sila naniniwala na totoong pangyayari in Genesis 1 to 11. So, huwag kayong magugulat. Baka mamaya makakilala kayo ng mga ganong Christians, no? So, may mga ganon pala na Christians, and of course, alam naman natin na kaya ang gawin natin, pag nakakilala tayo ng mga gawin, pag-pray na lang natin. Buksan ng ating Panginoon ang kanilang isipan sa katotohanan ng kanyang salita. And praise God naman tayo dito. Lahat naman tayo dito naniniwala na totoo yan, ano?
Baka may hindi, anong problema yan? May magkano pala, no? So, dapat tayo ay naniniwala na ang Genesis, at ang buong yan, hindi lang actually Genesis 1-11. Ang buong Biblia ay totoong salita ng Diyos. Tayo ay naniniwala na ito yung mga totoong pangyayari, totoong kasaysayan, totoong mga tao, totoong history na nakatala sa totoong salita ng Diyos. And interesting po, pag nakita po natin dito sa Genesis chapter 1-11, tapos Genesis chapter 12 onwards, may makikita tayong parang tema. So Genesis chapter 1-11, kung babasahin natin yan, makikita natin dyan na nandyan yung main problem ng sangkatauhan. Yung pinaka-problema ng sangkatauhan. Kasi from Genesis 1, di ba, nakita natin na perfect yung creation ng Diyos. Tapos biglang nagkasala si Adan at si Eva. Tapos dahil sa kasalanan nila, nagkaroon ng degradation ng sangkatauhan. Di ba? Pabulusok, pababa, palala, ng palala ang tao. To the point na kailangan lunurin. Di ba? I-reset. Problema, after nung flood, ganoon pa rin. Sobrang makasalanan pa rin ng tao. So, nakita natin din sa Genesis 1-11. So, na yun yung pinaka-main problem ng sangkatauhan. Pero, when it comes to Genesis chapter 12, somehow, kumbaga dito natin nakikita na unti-unting i-reveal ng Lord yung redemptive plan niya, yung kaligtasan na plano niya sa sangkatauhan. So, sa Genesis chapter 12, ang panimula ng isa sa pinakasikat at pinaka-importanting at pinakakilalang tao sa Bible, walang iba kundi si Abraham. Which is later, papalitan ni Lord yung pangalan niya na Abraham. And through Abraham, later, sa pamamagitan niya, ay papakilala sa atin ng special na nation. Anong nation yon? The nation of Israel. And of course, sa nation of Israel, makikita natin nandun na sa bansang Israel o sa nation ng Israel, dyan manggagaling ang ating Panginoon. So, dyan manggagaling yung lineage ni Christ, no? sa mga Israelites. So, si Abraham ay definitely ay sabihin na natin isa sa mga importante, sabi ko kanina, isa sa importanteng person na o key person sa mga susunod na as we read and as we study the Bible, makikita natin na Abraham is one of the key persons, no, sa ating pagkaaral. And actually, hindi lang mga Christians ang kumikilala sa kanya. Interestingly po, very interesting, kahit sa secular history, kilala si Abraham. In Jewish Judaism, in tradition, up until now, ino-honor nila si Abraham bilang kanilang forefathers, patriarch, ninuno, no? So, kumbaga sa kanila, sa mga Jews, si Abraham ay ang, kumbaga, ino-honor nila as parang nila, ninuno nila. And also in the Muslim community, actually, pag po kayo sa mga Muslim, they also kinikilala nila si Abraham. Ang tawag nila sa kanya ay Ibrahim. So, Father Ibrahim. So even in Jewish, even in Muslim community, and of course, lalo na sa ating mga Christians, no? So definitely, yung life and faith ni Abraham o ni Abraham, ang ginawa ng Diyos sa kanyang buhay ay definitely worth it mapag-aralan. So ngayong umaga, yun yung sisimulan natin. So next slide. Ano ba yung origin o saan ba nagmula si Abraham? So, Abraham. Ibig sabihin po ng Abraham, yung pangalan ng Abraham is exalted father. So, pag sabi Abraham, ibig sabihin po niyan sa Akkadian, origin ng pangalan na is exalted father. Tapos binago yan ni Lord later on sa sunod-sunod. Ang ginawang pangalan niya ay Abraham, which is father of multitude. So, ano ba yung origin ni Abraham? So yan, makikita natin dyan from Genesis, actually pag binalik natin Genesis 11, 10-32, nandyan yan. At from Noah, ayan, napag-aralan natin na tatlo niyang anak, si Shem, Ham, and si Japheth. Tapos sa chapter 11 din, makikita natin from Shem, nagkaroon siya ng maraming anak, apo sa tuhod. Dumating kay Terah. So si Terah naman yung tatay
Ni Abraham, ni Nahor, at ni Haran. Okay? So ang magkakapatid si Abraham, ni Nahor, at ni Haran. Tapos si Abraham, ang asawa niya ay si Sarai. Okay? Si Nahor, ang asawa niya ay si Milcah. And si Haran, may asawa din pero hindi nabanggit. Pero ang anak ni Haran ay si Lot. So tandaan natin yung mga pangalan na yan kasi as we study the book of Genesis, yan yung mga importanteng pangalan. Kasi from them, there are important details. Example yan, katulad ni Sarai, asawa ni Abraham. Ang karakteristik ni Sarai ay baog. Okay, so wala siyang anak. So bagamat super ganda ni Sarai, based on the scriptures, wala siyang anak. So si Lot, makikita rin natin yan na pamangkin ni Abraham ay tunay nga na magiging may malaking role din sa mga susunod na pangyayari. And of course, that is family tree ni Abraham. And ano pa, sila ay, based on Genesis chapter 11, sila ay nakatira sa Ur of Chaldeans. Isa yung city po yan sa northern Mesopotamia, so sa present day, southern Iraq. Okay? So doon sila nakatira. And of course, sila sa verse 30 ng 11 at 31, umalis sila sa Ur of Chaldeans, pupunta sa Canaan, dun sa promised land ng ating Panginoon. So yun po yung mga basic information kay Abraham. And to be honest, pag tinitingnan natin yan, wala namang unique, wala namang special, no, sa buhay ni Abraham. Actually, pa nga po, pagan, pagano pa nga, si Abraham bago siya tawagin ng Panginoon. Kasi sabi sa next slide, sabi sa Joshua chapter 24, verse 22, Joshua said to all the people, "This is what the Lord, the God of Israel says. Long ago, your ancestors," mga ninuno nyo, including Terah, the father of Abraham, and Nahor, sila yan, diba? "Lived beyond the Euphrates River and worship other gods." So, ibig sabihin pala, prior sa pagkakilala ni Abraham sa ating Panginoon, he is a pagan. So, definitely walang espesyal sa buhay ni Abraham. So, kumbaga, ano yun, normal lang na tao. Pero ito yung question natin this morning. Bakit naging napakatanyag at naging napaka-special at naging very iconic person, very important person si Abraham sa kasaysayan? And even to the point, he became great men of faith in the Bible. What makes Abraham special? Actually, sabi ko nga, si Abraham may tao lang din tulad natin. No? Tulad din natin na nagkakamali, na nagkakasala, nag-fail, which is makikita po natin sa mga susunod na chapters as we study the Bible. Makikita natin na si Abraham may tao lang din. But ngunit, what makes him special? And ang kasagutan po din ay what makes Abraham special ay matatagpuan natin sa Genesis chapter 12 verse 1 to 3, yung binasa po natin sa scripture, which is also known as the Abrahamic Covenant. So ang pag-uusapan po natin is may umaga, the call of Abraham, o ang pagkakatawag kay Abraham, which is also known as the Abrahamic Covenant. Again, narinig na naman natin itong covenant na to, no? So, nakita natin sa life ni Noah na after nung flood, after nung pagbaha, ay gumawa si Lord ng covenant kay Noah at sa lahat ng mga buhay. Gumawa siya ng covenant, agreement, tipanan, pangako, na hindi niya nagugunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig. So, ibig sabihin, God made an unconditional covenant sa lahat ng buhay na bagay kay Noah. And very similar, ang ginawa ng Diyos, kung ano yung ginawa ni Lord kay Noah, sa covenant niya kay Noah, very similar this time, na gumawa ng covenant ng ating Panginoon kay Abraham. So, basahin ulit natin sa Genesis chapter 12, verse 1 to 3, ang sabi po dyan, sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, yung Ur of Chaldeans, yung ginitira nila, lisanin mo yon, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo.
Okay? So yun yung pagkakatawag ng Lord kay Abraham. At ito yung covenant ni Lord na ginawa niya. Verse 2, paparamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan. At ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Verse 3, ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapala. At ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalaki. So this is the covenant na binigay o sabi natin pangako ng Lord kay Abraham. At dahil doon, dahil dyan sa covenant na yan, kaya pala very special. Kaya pala kilala si Abraham. Kaya pala napaka-makapangyarihan niya. Kaya pala kilala ang pangalan niya. Kaya pala ganun siya ka-special. Kasi nga, ang Diyos ang nangako sa kanya. Abraham becomes special because of the special calling of God. Okay? So si Abraham ay isang normal na tao, ngunit dahil sa napaka-espesyal na pagkakatawag sa kanya ng napaka-espesyal na Diyos, si Abraham ay naging espesyal. Kaya siya naging extraordinary. Pero yun, the God who created the universe ang tumawag sa iyo, ang nagsabi sa iyo na lisanin mo yung earth. O sa Iraq, umalis ka dyan, pumunta ka sa Middle East, sa Israel. Pumunta ka sa Kanaan. So God himself, and then, napaka-special ng pagkakatawag ni Abraham. Very special ang covenant sa kanya. At sa ating pag-aaral, sa covenant na to, sa umagang ito, sa calling na to, titignan natin yung mga katotohanan na pwede nating matutunan sa pagkakatawag ng Diyos kay Abraham, or the calling of Abraham. Actually po, nung pinag-aaralan ko po itong tatlong verse na to, sobrang daming sermon, no? Sobrang daming katotohanan, hitik na hitik. Grabe ganun ka magnificent ang ating Panginoon. Tatlong verses lang, pero sobrang hitik sa bunga yung kanyang salita. So pag tinignan mo yun, parang naisip ko, sabi ko, ang daming topics na pwedeng pag-aralan. No? Sa tatlong verses na yan, ganun kayaman ang salita ng Diyos. Pero this time, ipaparte-partingin natin para hindi tayo ma-overload kasi 1 hour lang naman yung natin yung ating pag-aaral tuwing Sunday. So pag-uusapan natin yung mismong calling ng Lord kay Abraham. Explain natin sa verse 1. So ano po ba yung calling? Next slide. What is a calling? So sa Tagalog, ano po yung pagtawag? So tayo, alam natin, sa pop culture natin, pag sabing calling, anong gamit natin? Cellphone. Tawagan mo sa messenger. Diba? Tawagan mo sa cellphone niya. Offline siya sa messenger. So, galing yung calling. Pero iba-iba when it comes to biblical calling, very different ang pagkaka-describe sa calling. Unang-unang description ng isang calling is it refers to God's purpose and plan for our lives. Okay, so ibig sabihin pala sa biblical calling, pag sinabing calling o pagkakatawag o tinawag, ano pa? Ibig sabihin ito po ay pag-command ng Lord sa ating design, sa design niya, sa purpose niya, at sa plano niya, at sa loobin niya. Ibig sabihin, ito po ay yung plano ng Lord sa atin. Okay, unang description ng calling. So pag nakita po natin, actually may kita po natin sa verse 1 ng Genesis na binasa natin kanina, di ba? Ano ang layunin ni Lord sa kay Abraham? Lisanin mo ang iyong bayan. Umalis ka dyan. At pumunta ka, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama, at kamag-anak, at pumunta ka sa bayan, ituturo ko sa iyo. So very specific, di ba? Napakalinaw ng command ng Lord kay Abraham. Kasi nga, may gagawin si Lord, may purpose, may plano si Lord sa buhay ni Abraham na hindi designed for all of Chaldeans. Yung plano at purpose at kalooban ng Diyos is designed for Kanaan, doon sa lugar na dadalhin sa kanya ng Panginoon. Diba? So yung purpose ng Lord kay Abraham ay mafu-fulfill doon sa lugar na pagdadalhan sa kanya ng Panginoon.
So mga kapatid, kasi we have to be clear na nang nilikha po ng Diyos ang lahat ng bagay. Nang nilikha po ng Diyos ang lahat ng tao, tayo, hindi pa tayo pinapanganak. Mga kapatid, may plano na po ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. May plano na po ang Diyos sa bawat pangyayari sa kasaysayan. May plano na po ang Diyos sa lahat ng kaya natin isipin. Lahat po yan ay planado na ng ating Panginoon. So walang kahit anong bagay sa mundo, walang kahit sino mang tao, walang kahit anong pangyayari. Ang hindi alam ng Diyos, lahat yan ay alam ng Diyos. Kaya nga diba, anong isang karakteristik ng ating Panginoon? Omniscient. Alam niya ang lahat ng bagay. Planado niya dahil alam niya lahat ng bagay. Meron siyang plano, meron siyang purpose sa lahat ng bagay, sa lahat ng tao, sa lahat ng pangyayari, from the creation of the universe up until the consummation of it. May plano ang Panginoon. Kaya sabi nga po sa Ephesians 1 verse 45, for He chose us in Him before the creation of the world. Yung bago pa nilikha ng Diyos, pinili na tayo ng Panginoon. Pinilano na ng Diyos na kayo ay nakaupo sa mga upuan na yan. Nakita na ng Diyos na kayo ay makikinig ng kanyang salita sa oras no, February 16, 11:15 a.m. Pinilano na yun ng Diyos. So hindi, kaya sabi natin kanina, walang aksidente sa Diyos. Everything is planned by the Lord. Kaya nga, yun yung security natin mga mananampalataya eh. Hindi tayo natatakot sa ano man ang mangyari. Diba? Kahit may dilubyo, may sakuna, kahit anong problema, suliranin, may taggutom, may COVID, kahit sino pang nakaupo sa gobyerno, kahit ano pang policy, kahit ano pang batas, ang ipasa ng kahit anong bansa, hindi tayo natatakot. Kasi alam natin na ang Panginoon ang may kontrol. May plano at may hawak ng lahat ng bagay. So, ibig sabihin, the Lord has purpose, may main reason, may plan siya, may calling siya sa bawat isa sa atin. So, based on Ephesians, binasa natin, ano yung calling dyan na binasa natin ng Lord? To be holy and blameless in His sight. Of course, ulit dahil sa kasalanan, yung calling ng Diyos, dahil sa kasalanan ni Abraham, ni Adam, and Eve, at kasalanan natin, itong purpose na ito ng Lord ay naging parang imposible, di ba? Kasi ang calling ng Lord, maging holy at righteous. Kaya lang, may kasalanan. So, imposible na, no? Imposible maging banal. Imposible maging matuwid sa harapan ng Panginoon. Imposible na maging holy at blameless in His sight dahil sa kasalanan. Pero, sabi rin niya sa verse 5, in love, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. Ang plano ng Diyos through Jesus Christ, tayo ay i-adopt niya, ampunin niya, no? Sa kanyang pamilya. Kasi tayo ay mga anak ng kadiliman at kasalanan. Dahil sa kasalanan natin, anong ginawa ng Diyos through Jesus Christ? Inampun tayo ng Diyos. Ngayon, tayo po ay mga anak na ng Diyos. Kaya nakakarinig tayo ng term na ganyan, anak ako ng Diyos. Alam niyo bakit kasi inampun tayo ng Diyos? And that is His plan, His purpose, and His will to us. Sabihin natin sa sarili natin, ampun ako. Inampun ako ng Diyos. Inampun ako ng Diyos. So very special yung mga ampun. Kaya kung mga ampun po tayo, kung kayong tignan yung sarili nyong mababa. Kasi very special yan sa harapan ng Panginoon. Orphans and the widows, di ba? Kasi ang Diyos mismo ang umampun sa inyo. So itong adoption na to, itong sabi ko kanina, sa redemptive plan ng Lord, yung sabi natin kayo nire-reveal ni Lord sa Genesis chapter 12, na makikita niya, may makikita natin yan sa verse 3 ng Genesis chapter 12. Sabi sa verse 3, sa pamamagitan ni Abraham, lahat ng mga bansa, all the nations sa daigdig ay pagpapalain through Jesus Christ. Okay? So nawa, maging ano sa atin yun. Kasi pag sinabi natin, pag binabasa natin yung blessing, parang lagi natin isip, financial, di ba, material,
Diba? Guilty tayo dun eh. Pag sinabi natin, bibibless ako ni Lord, diba? Isip natin, pera, resources, provision, yun lagi. Pero when it comes to the Bible, pag sinabi ng Diyos na blessing, hindi lang yun bounded by material blessing. Pag sinabi ng Diyos na blessing, holistic. Ibig sabihin, buong buo, buong pagkatao, spiritual, physical, financial, material, emosyonal, kaligtasan, kalayaan sa kasalanan. Diba? Those are blessings, every good gifts ng Diyos sa atin. At ang pinakamalaking pagpapala na natanggap nyo, ano po yun? Salvation. Diba? Kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Diyos. Baka mamaya sabihin nyo, pinakamalaking blessing nyo, pera. Ang tayo yun, tagilid yun. Pinakamalaking blessing na natanggap natin ang kaligtasan na mula sa ating Panginoong Diyos. That is the purpose, that is the plan, that is the calling of God sa bawat isa sa atin. Na tayo ay maligtas sa kasalanan at kamatayan at kanyang maging anak, mapabilang sa kanyang pamilya. At nawa, as we read and study the Bible sa ating paglalim, sa ating pananampalataya, sa paglago po natin sa spiritual na buhay, nawa itong purpose na ito ng Lord, yung plano ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa, yung calling ni Lord sa bawat isa sa atin, specifically sa ating kaligtasan, ay nawa siyang maganap at masakatuparan. Kaya nga lagi natin sinasabi, di ba? May the will of the Lord be done. Kung ano ang kalooban ng Diyos, yun ang maganap. So that is, yun yung kauna-unahang description ng calling in biblical terms. No? Pangalawang term, pangalawang ibig sabihin, next slide, pag sinabi natin calling, it is a divine invitation to fulfill a specific role or vocation that aligns with God's will. Okay, so kanina yung pag sinabi natin calling, yung purpose at plano at kalooban ng Diyos sa atin. This time, another description ng calling is, it is a divine invitation. Ito po ay imbitasyon ng Diyos sa atin para magawa natin yung specific na bagay, okay, o responsibilidad na ayon sa kalooban ng Diyos. So kung example, kunyari, sunod na may ginagawa on a bigger scale, kung may ginagawa sa isang bagay, siyempre may mga process yun on a smaller scale. Diba? Kung tayo ay nasa kumpanya, kung ang desire ng kumpanya ay ano bang company, kunyari, DPWH, diba? Kunyari, gusto nila ay mapaayos yung mga kalsada. So, yun yung goal ng whole organization. Pero may mga small details. May mga procurement, may mga nag-aayos, may mga nag-aayos ng kalsada, nag-budget, nag-aano ng mga tao, mga tauhan. So definitely, sa isang malaking purpose, may mga specific rules and details na dapat kumpanan. Naintindihan po ba natin? So kung ang will ni Lord sa lahat ng tao, kung ang will ni Lord sa kanyang simbahan, sa lahat ng believers, kung ang will ni Lord sa bawat isa sa atin ay maging kamukha, maging kawangis ng kanyang anak na si Jesus, in that adoption sa buhay natin, kung yun ang kalooban ng Panginoon, may kailangang mangaral ng salita ng Diyos. Amen? Siyempre. Diba? May kailangang mag-alaga ng mga tupa, ng mga mananampalataya. May kailangang magtaboy ng mga bulaang propeta, magtaboy ng mga maling katuruan. Diba? May kailangang magpalaki ng mga bata na sumunod sa Diyos. May kailangan na magsigurado na tama ang tinatahak ng simbahan. Diba? Sobrang daming details. May kailangan magturo sa mga bata. May kailangan mag-serve sa mga ministry. May kailangan pumunta sa mga kulungan. May kailangan pumunta sa iba't ibang lugar na hindi nakakarinig ng salita ng Diyos. May kailangan mag-ayos ng mga upuan na yan. May kailangan magbigay. May kailangan tumulong. Every small details. Specific rules in building the kingdom of God. Kaya nga lagi natin sinasabi, huwag niyong isipin na maliit lang yung ginagawa ko, ay, attend din ako sa church. Hindi po ako katulad ni kuya, ni ate, nila pastor na grabe yung ministry. No. Every small details, every small na ginagawa natin sa Diyos, nakikita yan ng Diyos. Amen.
Maliit man yan o malaki, lahat yan ay well accounted ng ating Panginoon. Nakikita yan ng Diyos. And if you are doing that for the Lord, praise God. Kasi ang Diyos ang nakakakita sa atin. May specific responsibilities na dapat gampanan. Para ang kalooban ng Diyos ay masakatuparan. Okay? At sa pag-iimbita, sa pag-iimbitahan tayo ng Diyos, inaniyahan tayo ng Lord para magawa ang mga responsibilidad na yan. Tawag po doon ay calling. Divine calling or invitation. Kaya sinabi na kalagay dyan, divine, kasi si Lord mismo ang nag-invite sa atin. Pag ako nag-invite sa inyo, hindi yung divine. No? Invitation lang yun. Normal na invitation lang yun. Pag tao nag-invite sa inyo, normal lang yun. Pero when it's the Lord ang nag-invite sa inyo, nagawin ng isang specific role na to, that is divine. Diba? Katulad ng kay Abraham sa verse 1, di ba? Si Lord mismo nagsabi sa kanya, di ba? Very specific na umalis ka dyan sa lugar mo at pumunta ka sa lugar na pupuntahan ko. That is a divine invitation of God for a specific role or vocation that aligns with God's will. And actually po, hindi na po si Abraham may pagkakatawag, may calling mula sa Lord. Alam niyo po kung sino may mga calling? Lahat tayo. Praise God. Lahat tayo ay may pagkakatawag ng Diyos. Lahat tayo, kung tayo ay totoong nanampalataya sa ating Panginoon, we are called by God. May pagkakatawag po sa atin ang ating Panginoon. Kaya lagi natin sinasabi, lagi natin bukang bibig, may purpose ang Lord sa buhay natin. May kalooban ng Diyos, may layunin, may design, may plano, may command, may pinapagawa sa atin ang Panginoon. Sabihin natin sa sarili natin, may purpose si Lord sa buhay ko. May purpose si Lord sa buhay ko. Okay? So kung may mga tao na nagsasabi sa inyo na wala kayong kwenta, aksidente kayo sa mundo, hindi kayo kailangan sa mundo ito. Kasinungalingan po yung mga kapatid. Kasinungalingan yun. Dahil ang katotohanan po, ang Diyos ay may layunin sa buhay natin. Amen. Sabihin mo, tapikin mo ay katabi mo, baka kasi hindi sila naniwala. May calling sa'yo si Lord. Yan, convincing natin sila, no? Na ang Panginoon ay may plano at balak sa inyong buhay. Tayo po ay hindi aksidente. Mayroon siyang divine invitation to fulfill a specific role or vocation that aligns with God. Kaya kasabi sa Romans 8, verse 28, and as we know that in all things God works for the good of those who love Him, those who've been called according to His purpose. Ayon sa kanyang kalooban. So, ibig sabihin ng verse yan, lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti sa mga nagmamahal sa Kanya. Dahil tayo na mga tinawag niya ayon sa kanyang layunin, kanyang purpose. And of course, ang calling ng Lord, ang invitation niya na gawin ng kalooban niya ay madalas specific, very specific madalas. No? Kasi tulad ng ginawa ni Lord kay Abraham sa verse 1, di ba? Siya mismo ang nagpakita ng calling at kalooban niya kay Abraham. Di ba? In this case, sabi ko nga kanina, napaka-specific. Lisanin mo, lugar na kung saan ka lumaki. Lisanin mo yung comfort zone mo. Lisanin mo yung Ur of Chaldeans at pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo. And sometimes, ganoon din ang calling ng Lord sa atin. Very specific. Hindi nyo na kailangang manghula. Minsan, nung kabataan ko po kasi ganoon yung dilema. Oh Lord, anong kalooban mo sa buhay ko? Yung mga ganoon tayong dilema. Siniriti yung mga dumaan sa emo phase na yun. Diba? Mga ganoon talagang hindi man masama. Pero dumating tayo sa point na nagugulumihanan tayo. Yung pala, clouded lang tayo ng sobrang daming kaisipan na kanyang kalooban ay natatakpan. Diba? One Bible away lang tayo sa kalooban. Lord, di ko po alam ang kalooban mo. Paano, hindi mo nga nabubuksan yung Bible mo. Hindi ka nananalangin. Diba? Hindi ka sumasama sa fellowship ng mga believers para palakasin ka. So, yun yung problema. Problema na before
At yun yung most probably problema ng iba. Pero lagi natin isipin na yung kapatawagan ng Lord, hindi niya tayo gagawin manghuhula. He is specific. Specific siya sa pagkakatawag sa atin. So check natin yung sarili natin, di ba? Ano yung mga specific roles na pinapagawa ng Diyos sa atin ngayon? Yung iba may mga calling, yung iba may mga calling na magpastor, diba? Yung iba may calling na mag-missionary, yung iba may mga calling na maging doktor, maging nurse, maging teacher, maging architect, mga businessman, maging negosyante. Yung iba sa atin, diba? Tinawag na maging mabuting ama. Yung iba sa atin tinawag na maging mabuting ina. Tinawag tayo na maging mabuting asawa sa ating mga asawa. Those are callings, specific callings ng Diyos. Hindi laging napaka-grande, hindi laging nakapulpito, hindi laging nagko-concert, no. Sometimes yung calling din Diyos on a very specific details. Kung paano mo aalagaan ang palalaki ng iyong mga anak, kung paano mo mamahalin ang iyong asawa gaya ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang simbahan, kung paano mo irerespeto ang iyong asawa. Small details, but those are important callings ng Diyos sa atin. Lahat tayo may gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. May gustong ma-accomplish ang Lord sa buhay natin, may kalooban siya na dapat pagsumikapan natin gampanan. Okay? Hindi lang tayo nandito sa lupa para magbutas ng upuan, hindi lang tayo dito sa lupa para magubos ng oxygen, magubos ng oras, mga kapatid, lahat tayo ay may pinapagawa ng ating Panginoon. So with that, sa ating kaisipan, yung mga specific na calling natin, bagamat iba-iba tayo ng areas of expertise, sabi ko nga, iba-iba yung callings natin, iba-ibang profession, malalaman natin kung galing po yun sa Lord, kung ito po ay mag-fulfill or magagampanan ng kalooban ng Diyos. Okay? So yun yung ano natin. So sa dami-dami ng calling sa buong mundo, sa dami-dami ng calling na pwede natin gawin, lagi natin iisipin kung ito ay kung ito ay calling mula sa Diyos. Pag ito po ay aligns with God's will. Kung ito po ay ginagawa natin ay naka-align sa kalooban ng Diyos. Kaya kung ang calling na sinasabi mo ay uudyukan ka na magkasala at gumawa ng masama at tumaliwas sa salita ng Diyos, mga kapatid, ang calling na yan ay hindi galing sa Diyos. Hindi yan divine calling. Baka galing sa mundo, sa flesh, at sa devil. Okay? So kung ang gagawin mo ay iiwanan at lalayasan mo ang iyong asawa at ang pamilya mo, ang responsibilidad mo na ko, mga kapatid, hindi yan galing sa Diyos. Galing yan sa kaaway. Kung ang calling na yan na sinasabi mo ay tuturuan ka na magnakaw, na manakit, manira ng buhay ng iba, na mga kapatid, hindi yan galing sa Diyos. Ibang calling yan. Diba? Calling yan ang kaaway ni Satan sa mundong ito. So definitely, yung divine calling na sinasabi natin dito ay nagaling sa Diyos, is a calling that fulfill the specific role or vocation that aligns with God's will. Ayon sa kalooban ng Diyos. Okay? So we have to be clear that na yung pinapagawa ng Lord sa atin, minsan, actually madalas mahirap, masalimuot, matagal, di ba? May hardship, pero it will fulfill the purpose and plan of the Lord. Yun yung lagi natin iisipin. So, kung ang isang calling ay hindi naka-align sa kalooban ng Diyos at taliwas sa kanyang nais, hindi po ito galing sa Diyos. Okay? So, kung ano man yung mga specific roles natin, specific calling na binibigay sa atin, if it's aligned to God's will, to God's word, to God's purpose and plan, ito ay galing sa Kanya. At pagsusumikapan natin, tulong-tulong tayo na sa pagsunod sa ating Panginoon. Kaya nga di ba, kaya ito, may Hearts Night tayo. Sabi ng iba, huwag kayo mag-celebrate niyan. Pero katulad dito, sa yung ginagawa nating Hearts Night, natutulungan tayo, tutulungan natin yung mga mag-asawa na magpatuloy, na magmahalan ng mga mag-asawa, di ba? Kasi calling mo yun eh. As a husband and as a wife, calling mo yun sa Diyos, calling mo yun sa asawa mo na mahalin sila. Regardless of gaano man kapangit kayo nagsimula. Diba? Regardless kung ano man ang pinagdadaanan yung problema at pagsubok. Regardless kung ano man ang weakness at kapintasan ng asawa mo. Diba?
Hindi kayo pwedeng maghiwalay. Dahil kung sino ang pinagsama ng Diyos, walang sino man ang maghiwalay. Ganun din, hindi lang sa mga mag-asawa, sa lahat ng areas ng buhay natin, natutulungan tayo. We will help each other na sumunod sa divine invitation ng ating Panginoon to fulfill any calling that aligns to His will. So yun po yung pangalawang ibig sabihin pala ng calling. Pangatlo po na ibig sabihin ng calling naman, ito po ay to live your life as a response to God's call. So yung unang meaning kanina ng calling, ano daw pala yung purpose ng Lord, plan ng ating Panginoon. Another meaning ng calling is yung divine invitation ng Diyos for us to fulfill mga specific roles that is according to His will. Pangatlo pala, ang ibig sabihin ng calling sa Bible is to live your entire life as a response to God's call. Yung calling din pala yung mismong response natin sa pagtawag sa atin ng Diyos. Galing, no? Tinawag ka ng Diyos, tapos yung response mo sa buhay, calling din pala yun. God called you at yung buhay mo ay naging calling. Diba? In short, yung calling din pala ay yung way of life natin. Calling din pala yung pamumuhay natin. Diba? May kita pa natin yan sa buhay ni Abraham sa mga susunod sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Na dahil sa kanyang pagsunod sa calling ng Lord, dahil sa kanyang pagsunod sa pagtawag ng Diyos sa kanya, makikita natin yung pagkilos at pagbabago ng Diyos sa kanyang buhay. Makikita natin na siya ibinago ng Lord, that he became from a pagan origin, di ba? From puno ng doubts, di ba? Half obedience. Makikita natin na binago siya ng Lord and he became one of the most important person in history. Diba? Actually, he even became, ang term nga sa kanya is, hindi lang siya naging father of many nations, hindi lang siya naging one of the great men of faith. Diba? Yung buhay niya, yung pananampalataya niya ay naging example natin pananampalataya. Kakatawag sa kanya sa Romans 4 verse 16, the father of faith. Pero yun, sabi niya, therefore, the promises comes by faith, so that it may be by grace and may be guaranteed to all Abraham's offspring, not only to those who are of the law, but also to those who have the faith of Abraham. He is the father of all. Kung kaya tinawag natin sa, di ba? May kanta tayo. Father Abraham has many sons as Father Abraham. Ano sunod? You are one of them, and so are we. So let us praise the Lord. Dahil doon, salita ng Panginoon, that through Abraham goes, di ba? Through him, di ba? Those who have faith, tulad ng ni Abraham, dahil yun sa calling ng Diyos sa kanya, na yung kanyang buhay ay binago ng Diyos. Yung pagbabago ng Diyos, nakita-kita sa kanyang pamumuhay, sa kanyang testimony, at lalong-lalo na sa kanyang pananampalataya, sa kanyang faith. So kung may plano ang Lord gawin, may calling ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, at sa calling ng Diyos na yun, pag tinawag tayo ng Diyos, may pagbabago na magaganap sa buhay natin. May transformation na magaganap sa buhay natin. At yung transformation na yun na makaka-apekto sa ating pagsunod, sa ating kabanalan, at sa ating pananampalataya. Napakagaling ng Panginoon, no? Tinawag ka niya, tapos in your response sa kanyang pagtatawag, babaguhin ka niya. At yung pagbabago ng buhay mo, that is His calling to you. Hindi lang yung obedience, hindi lang yung specific na pinapagawa niya, but also your life itself. Yung mismong buhay natin. Magaling na Lord, may plano siya sa atin, may invitation siya na gawin sa buhay natin, may pagbabago siya sa buhay natin as we follow Him. Napakagaling ng Panginoon. Kasi example, kunwari, kung nais ng Lord na ang mga estudyante sa school ninyo ay makakilala sa Kanya, ano ang calling ng Lord? Ang calling ng Lord sa iyo ay maging mapagmahal na guro na magtuturo sa mga estudyante patungkol sa ating Panginoong Hesus.
Kung ang plano at nais ng Lord ay magkaroon ng magandang at mabuting pagbabago sa inyong kumpanya, ano ang calling ng Lord sa iyo? Maging matuwid at matapat na empleyado. That is God's calling. Kung ang nais ng Lord sa mga anak mo ay lumaki ng may pag-ibig, pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoon, ang calling sa iyo ay maging makadiyos na ama at ina sa iyong mga anak. Kung ang nais ng Lord is to make the bride of Christ, His church to be holy, diba ang calling ng Lord sa bawat yan sa atin ay talikuran at itakoy ng kasalanan sa buhay natin. Napaka-dakila ng ating Panginoon. Pero may purpose siya, may invitation siya na pwede natin gawin na sumunod at sa ating pagsunod, babaguhin na tayo. Napakabuti ng Panginoon. Kaya nga sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 9, but you are a chosen people. We are a chosen people. Tayo ay pinili, tinawag ng Diyos. Kapag yung mga katabi mo, tinawag ka ng Diyos. Sabihin mo nga, remind them, God, you are pinili ka ng Diyos. Sabihin nyo nga po, sabihin nyo, pinili ka ng Diyos. Ulitin mo yan. Kasi minsan yung kasinungalingan ng mundo at ng kaaway, yung pinaniniwalaan, pero yung salita ng Diyos na napakalingaw. You are a chosen people. Tinawag tayo ng Diyos. Pinili tayo ng Diyos. A royal priesthood, a holy nation, God's special possession. Diba? So, actually, napaka-sweet. Diba? God's special possession. Napaka-special kayong pagmamayari ng Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, pagmamayari ka ng Diyos. At napaka-special mo sa mata niya. Pinuhin natin yun. Pinuhin natin, diba? I can't imagine. Papa-English ako eh. That we are God's special possession. Special tayong pagmamayari ng Diyos. Binili tayo ng dugo ni Kristo. Binayaran tayo ng priceless na dugo ni Kristo. Inampon tayo ng Diyos. Therefore, tayo ay sa Diyos. Pagmamayari na tayo ng Diyos, anak tayo ng Diyos. Sa Diyos na tayo. God's special possession. Ano masabi dyan? That you may declare the praises of Him. Tayo ay pagmamayari ng Diyos so that we may declare sa buhay natin yung kadakilaan, yung kapangyarihan, yung praises ng ating Panginoon who called us out of darkness into His wonderful light. Hallelujah. Paano natin, how can we declare the praises of Him? Paano natin gagawin? By responding to God's divine invitation to fulfill His purpose sa buhay natin. At sa pagsunod natin sa layunin, sa purpose, sa calling ng ating Diyos, siya mismo magbabago sa buhay natin. Tulad ng pagbabagong ginawa niya kay Abraham. At nawa, maging ano sa atin to, kung maging word ng Lord ay magrema sa atin. No? Minsan kasi may gano'n tayong attitude na, ito lang ang kaya ko, matanda na ako, Panginoon, mahihina na ako, hindi ko na kaya gawin ito, wala po akong pinag-aralan, wala po akong kaalaman, wala akong talent. Minsan pa, sabihin natin, Lord, ang dumi ng nakaraan ko, naging napakamakasalanan ko, hindi ako karapat-dapat na magamit mo. Ano ba yung mga excuse natin na sinasabi natin sa sarili natin? Wala akong alam, wala akong kakayanan, wala akong pera, mahirap lang ako, wala akong pinag-aralan. Dami-dami natin excuse. Actually, mga kapatid, hindi tayo mauubusan ng excuse. Hindi tayo mauubusan ng dahilan. Di ba kaya kami kasabihan tayo, pag ayaw, may dahilan. Laging may dahilan. Hindi tayo mauubusan ng dahilan sa buhay. Galing nga eh. Galing ng depraved humanity. Na para lang umiwas sa pagtawag ng Diyos, ang dami nating paraan. Pero mga kapatid, hindi yun ang kalooban ng Lord eh.
Ang Diyos ang tumawag sa atin. So Lord din ang kikilos sa atin. Amen. When God called us on a specific purpose, si Lord din naman yung magpo-provide. Si Lord din naman ang tutulong. Kahit mahina ka, palalakasin ka ng Panginoon kasi His strength is designed perfect in our weaknesses. Amen. Ano pa, kahit anong i-reason natin, His grace is sufficient to us. Mga kanyang mga pangako ay sapat, sobra-sobra pa, higit pa sa kailangan natin. There is no excuse. Pero yung mga, actually si Abraham, tinawag sa ng Lord, 75 years old. 75 years old. Ganun katanda. Pero biruin niyo yun, tinawag pa rin ng Diyos. So wala sa edad yan mga kapatid. Kung ikaw ay kabataan ngayon, tinatawag ka ng Diyos, may pagkakatawag sa iyong Diyos. Kung kayo ay mga 30, 40 years old, may mga pamilya, may pagkakatawag pa rin sa inyong Diyos. At kahit sa mga senior natin, kahit sa mga matatanda na, sino 75 dito? Diba? Wala. Praise God. Kahit 75 na kayo, tinatawag pa rin tayo ng Diyos. May pagkakatawag pa rin sa atin ng Diyos, tinatawag pa rin tayo ng Diyos, dahil ang Diyos na tumawag kay Abraham ay ang Diyos na tumatawag sa atin ngayon. So now, our response, ang response natin, which is magiging calling natin, is how can we obey sa kalooban ng Diyos? How can we obey sa calling ng Diyos sa buhay natin? At ang prayer natin, that the Holy Spirit na nananahan sa bawat isa sa atin, ang tumulong sa atin na sumunod sa kalooban ng Diyos. Hindi natin yung mababatay, hindi ko naman kayo pwedeng batayan isa-isa. No. Si Lord ang kilos sa buhay natin. Dahil si Lord ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Kasi nga, siya ang tumawag sa atin. Ayaw kong lahat ito ngayon. Panginoon, muli kami po ay puso nagpapasalamat sa kabutihan at sa katapatan mo sa amin. Maraming salamat, Panginoon, dahil tunay nga, Lord God, na paano mo tinawag si Abraham, Panginoon. Ay tunay nga na ganoon din, may mga calling din kami, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Bagamat hindi kasing grande, hindi kasing laki, kasing lawak ng calling mo kay Abraham. But Lord, we know that you have called us in your specific purpose to fulfill your will sa buhay namin, Panginoon. At alam po namin na ikaw, Lord God, ang tumawag sa amin from darkness into your marvelous light, na kami, Panginoon, ay mamuhay ng may pagsunod, kabanalan at katwiran sa iyo. Patulungan po kami, Panginoon. Alam po namin, alam niyo, Panginoon, na may hina kami, we are weak. Marami kaming dahilan, marami kaming palusot sa buhay. But Lord, we pray that your Holy Spirit will talk to us, O Lord. Kausapin mo kami personally, O Lord. Ikaw, Lord God, ang kumatagpo sa amin, sa aming mga personal na buhay. Ikaw ang mag-usap sa amin, Panginoon. Ikaw ang umilos sa buhay namin, O Lord. Natunay nga ng iyong mga pangako, ang iyong salita, at ang iyong pagkakatawag sa amin ay maging buhay sa buhay ng bawat isa. Let's pray for our brothers and sisters sa ating kanan. Let's pray that the calling of the Lord sa kanilang buhay ay masa katuparan. Christine, salamat po sa buhay niya, Panginoon. Ilang po, Panginoon, na yung salita mo. Babalik ng walang kabuuan. Alam po, pangbuhay niya ay po, Diyos. Hindi mo po na specific po yung pagkatawag niya sa akin. Gampinan po niya. Response siya sa pagkatawag mo sa kanya. Ang unang kanyang pagpalayan po yun. Marami po sila. Yes po siya. Kasi nagkaligtasan ng mga tao nakapahigit sa kanya. Salamat po. Kanyang asawa manguna sa kanilang bahay. Yes, Lord. Malain mo po siya. So also pray for our brothers and sisters
siya sa ating kaliwa. Si Ate, salamat po sa buhay niya. Napakabuti mo. Nawa, ang salita mo, po sa kanya po sa Diyos. Pagkapat may karamdaman, alam ko na may magagawa pa sa kanya. Sa isa lang po magagawa sa kanya. Kasi pag-content po niya, pag-response niya, salita ko. Ano po si Ate, kanyang mga malugang, dalian po siya ng kanyang sampal. Alam ko na napakahalaga ng pagtatawag dito sa kanya. Kaya mas malain po si Ate. Kapag-alap niya, pag-alap niya, response siya sa pagtatawag niya. Pagtatawag sa Panginoon, muli kami, Lord, ay kusang papasalamat sa kaibigan at ang sa amin. Maraming salamat, Lord God, sa iyong salita na aming narinig. Dahil po namin na ito po, Lord God, ay may kapangyarihan na tulingan na baguhin ang aming perspective sa aming mga buhay. Sa tulong ng iyong banal na Espiritu, ito ay may kapangyarihan na kami ay tulungan na sumunod sa iyong kalooban, sa iyong purpose, sa iyong plano sa buhay namin, Panginoon. Help us, O Lord, at tulingan, Lord God, na nawa ikaw ang maghari sa buhay namin, Lord, sa aming pansumandaling maghiwa-hiwalay. Dalangin po namin ng gabi niyo po kami at pagbabayan at ingatan, iliusan ng mga sakit at karamdaman na tulingan na ikaw madakila sa aming mga buhay at sa aming pamilya at sa aming simbahan. And once again, we declare that we love you, Father God, we love you, Jesus, we love you, Holy Spirit, and we love one another. This is our prayer. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Kain po tayo ng ating Panginoon.